Another day. Another dive. Pili lang tayo ng gas at foods. Tapos upak na tayo. Dito pa kami sa bayan. At siyempre kasama ko yung may-ari ng ating underwater camera na ginagamit. Si Reniel Truba ng Indido. Samahan nyo kami sa panibagong araw natin gagawin. Sana makahuli tayo ng marami. Kung hindi man ay makahuli lang tayo ng ligtas. Let's go! Bye! May foods at may gas na rin. Bali, mapunta na kami sa laot. Stay tuned and God bless. Kasama siyempre ang legendary. Let's go! At shout out po kay Dennis De La Cruz and family from Naik City. Preparation. Rapi Bantilan, shout out din po. Kasama na una nang mag-dive dahil sobra nang excited na talaga dahil matagal na siyang hindi nakapag-dive. At siyempre, dive na rin ako. Ganon din kay Kasalom, shout out bro. Punoy Fernando ng Bagumbayan, si Basti Antique. Shout out po, maraming salamat sa panonood nyo. Shout out din kay Danilo Adalim at sa anak niya si Chuds Prince Adalim ng Santa Rosa, Nueva Ecija. At ito yung naging unang pagsisid natin para sa araw na ito, kung saan pababa pa lang tayo mga kaspiro ay marami na tayong napansin ng mga pagkain ng mga pelagic at mayroon kaagad ako nakitang 3 pirasong mga tribali. Unang pagsisid para sa unang pag-ikas at unang isda natin para sa araw na ito ay ang tribali. Kay Donald Arcohiro, shout out bye. Maraming salamat sa panonood. At yan ang kagandahan kapag meron tayong kabady na namamana, dahil to the rescue ko agad kapag mayroon tayong napapana. Pero sa pagkakataong ito kahit hindi na muna dahil good size pa lang naman, hindi pa naman talaga gaanong kalakihan yung tribali na ito. Kay Nirvana player ng Davao Oriental, maraming salamat po sa panonood re. At ayun, na-secure na natin yung ating isda. Kaya ito, panibagong pagsisid tayo, panibagong paghunt, at sana meron tayong mapansin dito. Spanish flag snappers o yung saging-saging para sa pagkakataong ito, yung naging pangalawa nating isda. Kay Erwin Arcohiro and family, shout out din.
At ito yung bato kung saan palagi ako nakakapana ng tribali. Giant tribali. Pero sa pagkakataong ito, tingnan natin kung mayroong laman. Dahil may mga pagkakataon din talagang wala. Depende lang kasi sa akyat ng isda kapag trip nila. Hanggang sa nag-quick change tayo dahil meron tayong nakitang mangrove snappers o yung mga gat dito sa kabilang side ng bato. Pero dahil mabilis ang pagkakatakbo niya o pagkakalangoy, kaya ito, pahabol na lang natira ang ginawa natin. Mabuti na lang at tinamaan din, pero nagkaroon ako ng problema dahil yung ating sharp ay umungot sa hindi naman sabing malalim na pagkakaungot sa bato, kundi sakto lang. Kaya lang kailangan ko munang umutang at makapag-ipon pa ng maraming hangin para balikan nang sa ganun yung ating flapper ay hindi masira. Buti na lang at ang ating kabady ay ito the rescue sa pagtanggal ng ating shop, kaya ayun, hindi ko na kailangan pang balikan. Big shout out sa ating nakasama ngayong araw, si Reniel Ruba ng Ilido, kung saan siya rin yung may-ari ng ating underwater camera na ginagamit. Pero sa pagkakataong ito ay pinagpaubaya niya muna sa akin ang paggamit. Idol, shout out naman dyan from Antipolo City. Lagi ako nag-aabang ng mga videos nyo. Thank you and ingat palagi. Maraming salamat din po sa panonood. Ito yung bato kung saan pag drop ko ay mayroong paakyat na 2 pirasong yellow spotted rabbit fish o yung samaral, kaya hinintay natin yung magandang pagkakataon para tuluyan nating mahuli. Spine shot yung pagkakatama niya, kaya hindi masyado nakakilos. Pagkatapos nga nito ay binaba ko yung kanto at habang padapa tayo, ito isang coral trout ang pasugod. Ayun, bago ko pa naigkasan, hinihintay ko kasi yung timing sana na sa ulo ko tamaan para maganda ang presyo, pero hindi tayo nabigyan ng pagkakataon, kaya pinana ko na lang. Kay Said Baron Kudante ng Bangbang Nueva Vizcaya, shout out po, maraming salamat sa panonood. At yung ating kasama ay nag-enjoy na sa pamamana, kaya medyo nagkakalayo na kami ng distansya.
Kaya hindi na siya nakukunan ng ating video. Pero meron siyang nahuli na surahan o yung unicorn fish at pang-ihaw niya daw yun. At another set dito sa Spanish flag snappers o yung saging-saging, dahil malikot kaya hinintay natin yung magandang tiyempo na kung saan pwede nating mapana. Pero at the end ay tuluyan na natin na pull ang ating trigger at tinamaan siya. Kaya binaba ko dahil sumabit yung ating shop, pero sa pagkakatama niya ay napakaganda dahil na-spine shot siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi muna tayo naghunt ng mga pelagic dahil ang visibility ng dagat ay talagang 50-50. Kapag malabo kasi yung spot ay natatakot yung mga pelagic kapag meron silang nakikitang mas malaki sa kanila. Kaya hindi sila talaga active kapag malabo. At abang-abang tayo ng isda dito na pwede nating mapana. Magmasid muna ako sa aking paligid, baka sakaling meron tayong pwedeng ikasan. At ayun, mayroon palang nakatago na samaral. Nung matagal na tayo ay lumabas na at napana na natin. At ambush type dahil may presyo yung mga assorted dito kay Jamster Fishing TV na tropa rin natin na Spiro sa Taytay. Buelo dahil mayroon ako dito nakitang kawan ng mga Spanish flag snappers o yung mga saging-saging. Napakarami. Sana ay maka double kill tayo. At ito, hinintay natin yung magandang pagkakataon. Timing muna tayo, timing.
Shoutout din kay Kuya Jik Adventure ng Rojas, Palawan. Sayang mga kaspiro, double kill nga talaga ang ating pagkakapana. Yun nga lang ay nakabitaw yung isa dahil hindi maganda yung tama. At sa Master Burit Adventure na dagat na dahil sa dami ng trabaho hindi nakakapag-dive. Medyo napalaki yung sugat, pero okay lang, at least kuha, mapapakinabangan natin yung isda. Another set ulit, at ito mayroon kaagad tayong napansin dito na pwede nating mapana. Napakarami talagang Spanish flag snappers yung area na ito, kaya panalo dahil assorted yung target natin. Pasisid pa lang ako mga kaspiro nang mapansin natin itong isang coral trout o tiger o lapu-lapu na nakaharap sa atin, kaya hindi na tayo nag-atubili pa. Yun nga lang ay naluagan ko yung aking monoline, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong ipilipit yung ating monoline sa bato, kaya hindi ko nakuha nung pagkakataon na ito, kaya kailangan ko pang bumuelo at mag-ipon pa na mas maraming hangin para sa susunod nating pagsisid. Ipinasok ng isda yung kanyang ulo sa loob ng bato at binuka niya yung kanyang hasang, kaya hindi natin nadadala pagka ihilahin lang natin sa taas, kaya kailangan talagang babain, at eto, nadala na natin. Pagkatapos nga nito mga kaspiro ay nagdesisyon na kaming umuwi dahil hapon na, mag-aalas 5 na yung panahon na ito, kaya uwi na kami. Kita-kita na lang tayo mga kaspiro sa buyer. Yun o. Yes, the pare. Natural ni Master. At iyon lang yung munang kinaya natin, 7.5 kilos. Dahil yung mga GT kami nakita pero hindi namin nakuha, hindi nakisama ang pagkakataon. Sige tayo, brabugi ko kasi takot yung GT. Pero ganun pa man, sabi ko nga maraming manong kunti, pawi lang tayo ng ligtas. Dahil araw-araw may pamilya naghihintay sa atin sa ating pag-uwi. Pre, tabi.